Mula sa bad start this conference, unti-unti nang bumabangon ng signal at papalapit na rin sa posibleng Final 4 seat. Signal, posibleng first team sa Final 4 with 4 straight wins. Vani Gandler naghalima with 23 points. Petrogas nakaranas ng over fatigue. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Patuloy ang pagbalik ng laro ng Signal at isa sa mga nag-step up ngayon ay ang kanilang youngest starter na si Vani Gandler. Pababa naman ang laro ng Petrogas with losing streak dahil na rin sa pagod mula sa sunod-sunod na games. Matapos nga ang bugbugan versus Creamline, hindi nakapag-start this game sina Sabete at Pontillas. Anyway, full force naman ng Signal para sa 4th straight win. 25-15, 25-23, 18-25 at 25-19. Palitan ng momentum ang nangyari sa set 1 dahil na unang uminit ang Petrogas na pinangunahan ni Marian Buitre, 5-1. Medyo sabog nga ang galaw ng Signal sa umpisa pero unti-unting nakadikit, 12-13 sa technical. At doon nga tuluyan ng bumomba ang HD Spikers, scoring 13-2 run to end the set 25-15. Malaking tulong ang blocking at service ng Signal bukod sa opensa. At nakapag-pull away din sila sa dulo dahil halos hindi na makapasok ng opensa ang Angels. First entry naman ni Nang Aizang gumulat sa second set, making an instant impact para sa Angels. Mas nakapalag na nga sa opensa ang Petrogas this time at again lamang sa technical 13-12. Pero again nanlalamon ng Signal after ng technical, 3 beses na supalpal si Gretzel Soltones at nagkaroon rin ng problema sa first at second ball ang Angels. On the other hand, aggressive ang galaw ng Signal at maging ang setter na si Jel Cayuna ay activated in all departments, lalo na sa service aces with 3. Binuhay naman ni Palma ang Angels pati na ang first appearance ni Jonas Sabete para sa late run ng Petrogas. Pero hindi pumayag si Ces Molina at kinapos ang Angels 23-25. Dala ng Petrogas ang momentum papuntang third set with 5-0 start, pero simula lang na mag-errors ang Angels ay nawala ulit sila sa focus. Tuloy-tuloy ang sharp performance ni Ces Molina kaya nakarecover agad ang Signal. Pero Petrogas naman ang rumatsada after ng technical timeout, rebuilding their huge lead and winning the third set with Palma and Soltones leading 25-18. Signal naman ang may 5-0 sa 4th set matapos maghalimaw ni Vani Gandler. Nakakasagot nga ang Petrogas pero ramdam ang pagod ng team. Tuloy-tuloy ang magandang galaw ng Signal both in offense and defense. At hindi na rin nagpaawat si Vani Gandler, finishing the game with a kill 25-19. Player of the game si Jel Cayuna with 9 big points from 4 attacks, 2 blocks and 3 aces at 14 excellent sets. Top scorer naman si Vani Gandler with 23 big points on 19 attacks, 3 blocks and 1 ace. May 17 points naman si Ces Molina. Nanguna naman si Gretzel Soltones para sa Petrogas with triple-double. 16 points, 13 digs and 12 receptions. Habang may tig 11 points naman si Rem Palma at Jonas Sabete. Dahil sa panalo ng Signal, tuloy ng redemption nila this conference, scoring 4 straight wins. Umakyat ng kanilang record sa 5-2, habang ang Petrogas naman ay nasa 3-game losing streak at patuloy na bumababa sa standings with 4 wins and 3 losses. Parehong magbabalik ang dalawang teams sa November 16 facing tough teams. Susubukan ng Signal na extend ang kanilang winning streak sa 5 laban sa F2 Logistics 4 PM. Susubukan naman ng Petrogas na putulin ang kanilang losing streak laban sa Chocomucho 6 PM. Anyway, update naman sa Japan V-League na kuha na ng koponan ni Gia de Guzman na Denso Erebis ang kanilang second win of the season para sa 2 wins and 3 losses record. Dinaig nila ang last place team na Aranmare in close 4 sets, 25-23, 31-29, 21-25 at 25-15. Unfortunately, hindi gaanong nagamit si Gia de Guzman this game. Ipinasok lang si Gia sa last point ng third set, serving at nakagawa rin ng isang set. Gamit na gamit naman ng kanyang kapwa import na si Rosa Maria Montebeler na binuhat ang koponan. Sa intense second set, gumawa si Montebeler ng 7 straight points mula 25 hanggang 31st point ng Denso Erebis. Mananatili sa 9th place ang Denso at ngayong linggo, November 12, ay makakalaban ng Erebis ang 2022 season bronze medalist na Hisamitsu Springs 2:30 PM.